Ang nakaraan, nagdesisyon na si Kaur at ang buong pangkat nito na umanib habang buhay sa pamumuno ng ating bida. Dahil doon binigyan ni Ghislaine ng isang regalo na pamamaraan nitong si Kaur na mana cultivation technique at mga pamamaraan ng paggamit ng espada. Lubos nitong isinapuso ni Kaur, at nangako sa sarili na sasamahan niya ang ating bida hanggang sa huling laban nito. Pagpapatuloy, hindi lang pala si Kaur ang binigyan ni Ghislaine ng isang lihim na pamamaraan. Sa isang hiwalay na pagkakataon, tinawag din niya si Gillian at inabutan ng ilang aklat. Kung nakita ito ni Kaur, siguradong magwawala siya at magtatanong kung bakit si Gillian ang nakatanggap ng higit pa sa kanya. Ano po ito? Tanong ni Gillian. Casual na sumagot si Ghislaine. Ito ay mga binagong teknik sa pagpapalaki ng mana na angkop sa iyo, at isang aklat na naglalaman ng mga kaalaman ko sa weapon skills. Mahal na kamahalan, pagkabiglang sambit ni Gillian, dahil ang mga ganitong bagay ay hindi basta-basta lamang binibigay, dahil sa oras na makatanggap ka ng ganitong bagay mula sa iba, nangangahulugan lamang na mahalaga ka sa kanya. Hindi maitago ni Gillian ang emosyon sa kanyang mukha. Matagal nang ipinapakita ni Ghislaine ang interes niya sa mga teknik sa pagpapalaki ng mana na ginagamit nila ni Kaur, at madalas niya silang tanungin tungkol dito. Dahil alam naman nilang mas nakakataas ang teknik ni Ghislaine, hindi sila nag-atubiling itago ang anuman. Paminsan-minsan, tumatanggap pa nga sila ng mga payo mula sa kanya. Alam din ni Gillian na madalas magpuyat si Ghislaine para magsulat ng kung ano. Ngunit hindi niya kailanman naisip na ang isinusulat nito ay isang aklat ng mga sikretong teknik para ibigay sa kanya. Tumingin si Ghislaine kay Gillian at nagtanong, nang may bahid ng panunukso, hindi ba masakit sa iyong pagkalalaki na matuto ng mga teknik mula sa isang mas bata sa iyo? Hindi po, mahal na kamahalan. Matagal ko nang alam na kayo ay pambihira. Sa buong kaharian, si Gillian ang madalas makipagsagupaan kay Ghislaine. Walang iba na kayang tumapat sa kanya. Matapos mag-cross ang kanilang mga espada ng ilang beses, nagkaroon si Gillian ng isang magulong pag-unawa sa kung gaano kataas ang antas ng kaalaman ni Ghislaine, isang antas na malayo sa kanyang narating. Paminsan-minsan, nalilito siya sa husay ni Ghislaine na hindi tumutugma sa kanyang edad. Maging ang mga biro ni Ghislaine tungkol sa pagkamatay at pagkabuhay niyang muli ay halos maging kapanipaniwala na sa kanya dahil nga sa kakaibang abilidad ng ating bida na kanyang nasasaksihan. Tumanggo ng ilang beses si Ghislaine bago nagpatuloy. Ang teknik sa pagpapalaki ng mana na iyong ginagamit ay hindi naman masama. Binago ko lang ito ng bahagya. Tungkol naman sa weapon skills, hindi mo na kailangang matuto ng bago. Ikukumpara mo lang ito sa iyong ginagamit at kunin mo lamang ang tingin mong kapakipakinabang. Gumagawa ka na ng sarili mong landas at mga pamamaraan, Gillian, sabi ng ating bida na talagang pangbihira ang talentong kaalaman ni Gillian sa pakikipaglaban, iyon ay dahil sa nakaraang buhay ni Ghislaine, si Gillian ang naunang mercenary king, nahinto lamang ito sa serbisyo dahil sa pumanaw ang anak nito, dahilan kung bakit napunta na kay Ghislaine ang titulo. Naging mas maingat si Ghislaine habang isinusulat ang mga aklat na para kay Gillian. Sa paglipas ng mga taon, lumakas si Gillian sa pamamagitan ng paglampas sa kanyang mga limitasyon ng maraming beses. Ngunit dahil sa mga teknik na kanyang ginamit sa kanyang pundasyon na nakaukit na sa kanyang katawan at isipan, naging mahirap na para sa kanya ang pagtanggap ng mga bagong paraan, kahit na mas nakakahigit pa ang mga ito. Kaya, pinag-isipan ni Ghislaine kung paano niya mapapakinabangan ng husto ang mga lakas ni Gillian at mapapalawak at malampasan ang kanyang mga limitasyon. Salamat po, tugon ni Gillian sa ating bida. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, bumilis ang tibok ng puso ni Gillian. Akala ko'y binitiwan ko na ang lahat ng ambisyon. Matagal na siyang nagretiro matapos marating ang kanyang mga limitasyon. Nang bumaba siya sa kanyang tungkulin bilang kapitan, akala niya'y binitiwan na niya ang anumang natitirang pagnanasa sa lakas. Ngunit ang pagnanasa na akala niya'y ibinasura na niya ay muling nagliyab sa sandaling nakakita ng bagong silang na apoy. Ang Ratetoast Mercenary Corps, na dating kinabibilangan niya, ay isang grupo na may respetadong kasaysayan. Dahil sa kanilang matagal ng tradisyon, mayroon itong teknik sa pagpapalaki ng mana na ipinasa sa mga henerasyon. Ang pinuno ng Corps at ang mga pangunahing miyembro ay natutunan ang teknik na ito, at kapag sila ay nagretiro, ipinapasa nila ito sa susunod na henerasyon. Para sa isang bagay na nakuha ng isang mercenary corps,
Ito ay isang medyo mataas na antas ng teknik sa pagpapalaki ng mana. Ngunit hindi ito maihahambing sa kaalaman ni Ghislaine. Hindi lang ang teknik sa pagpapalaki ng mana. Ang mga weapon skills na pinagsama-sama ni Ghislaine ay sapat upang mainggit kahit ang pinagpipitagang mga kabalyero sa kontinente. Isipin mong ibinigay niya sa akin ang mga ganitong kayamanan, sabi ni Gillian na talagang hindi makapaniwala, dahil para sa kanya ito ay nangangahulugan na siya ay napakahalaga sa puso ng ating bida. Ito ay mga kayamanan na hindi makukuha kahit pa ipagpalit ang isang buong kuta. Ang mga taong nakauunawa sa kanilang halaga ay handang ipagpanganib ang kanilang buhay upang makuha ang mga ito. Nakakabigla na ibinigay ni Ghislaine ang isang bagay na napakahalaga ng casual lamang, isang bagay na baka mag-atubili pa siyang ibigay kahit sa sarili niyang kadugo. Ngunit higit sa lahat, labis na naantig si Gillian na pinagkakatiwalaan siya ni Ghislaine ng sapat upang ibigay sa kanya ang mga ganitong kayamanan. Maingat na inimpake ni Gillian ang mga aklat at yumuko. Pag-aaralan ko po ito ng mas mabilis hanggat maaari. Papataasan ko rin po ang intensidad ng pagsasanay ng mga makakapal ang utak na baguhan. Mabuti na lang na mapahirapan ang mga iyan, ngunit para sa iyo, Gillian, sapat na ang iyong kasalukuyang pagsasanay. Huwag mo itong sobrahan, sabi ni Ghislaine nang may pag-aalala. Ngunit umiling si Gillian. Ang digmaan ay nasa dako na ng abot tanaw. Kahit na isa pang tao ang lumakas, kahit na kaunti lang, tataas ang kanilang mga pagkakataon na manalo. Nang may matatag na tingin sa kanyang mga mata, nagsalita si Gillian. Ang tungkulin ko po ay durugan ang lahat ng inyong mga kaaway, mahal na kamahalan. Hindi pa po ako sapat na malakas para gawin iyan. Talagang, ang pagkakaroon niya sa kanyang tabi ng tulad ni Gillian ay nakakapanatag ng loob. Ngumiti si Ghislaine ng isang nasisiyahang ngiti, tulad ng isang busog na leon. Hindi tulad ng mga lihim na pamamaraan na ibinigay niya kina Gillian at Kaur, walang partikular na ibinigay si Ghislaine kay Belinda. Sa halip, kinausap niya ito at nagtanong, gaano nakatagal mula noong huli kang nagsanay? Mula noong talagang nagsanay ako. Sa tingin ko, mahigit 10 taon na. Bakit? Nang magtanong si Ghislaine, tumugon si Belinda na may mukhang puno ng pagkapagod. Bakit sa tingin mo? Ako ang nagpalaki sa iyo at kay Miss Elena, hindi ba? Nang medyo tumanda na kayo at nagsimulang umayos ang mga bagay-bagay, patuloy kayong nakakakuha ng gulo kung saan-saan, at naging abala ako sa paglilinis ng inyong mga kalat. Hindi naman ako masyadong gumagawa ng gulo ngayon. Bumaba nga ang bilang ng mga gulo, pero tumindi naman ang kalubhaan. Bukod pa, bukod sa pag-aasikaso sa inyong mga kalat, mayroon pa akong mga tungkulin bilang punong tagapamahala ng bahay. Mahirap makahanap ng oras para magsanay ng maayos. Halos hindi na niya kayang panatilihin ang kanyang kasalukuyang mga kasanayan, nagpupumilit lamang na maiwasan ang tuluyang paghina. Higit sa sinuman, si Belinda ay isang tao na ginugol ang kanyang sarili sa praktikal na pangangailangan ng buhay. Ang kanyang sitwasyon ay iba kina Gillian o Kaur na nabubuhay para sa labanan. Ang pagpapalaki ng anak, edukasyon, pamamahala sa ari-arian, maraming responsibilidad na hinawakan si Belinda para sa pamilya Ferdiem. At ngayon, kahit sa Fenris Estate, palagi siyang abala sa kanyang mga tungkulin bilang punong tagapamahala ng bahay, halos wala ng sandali para makapagpahinga. Tumango si Ghislaine na nauunawaan ang sitwasyon. Oo nga, ang pagsasanay ay isa lamang sa mga pangpalipas niya ng oras. Ang teknik sa pagpapalaki ng mana at mga kasanayan ni Belinda ay kahanga-hanga, kahit sa isang sulyap lamang. Bagaman hindi niya ito direktang tinanong, tulad ng ginawa niya kina Gillian at Kaur, nararamdaman niya ang lakas sa agos ng mana tuwing nagkataon na lumalaban ito. Napakalinaw na nararamdaman niya ito hanggang sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Ang kanyang teknik ay marahil ay higit pa sa mga paraan ng pagsasanay ng mga kilalang pamilya ng mga kabalyero. Kung susubukan ng ating bida na alamin ito ng walang ingat, magdudulot lamang ito ng kalituhan kay Belinda na para bang pinagdududahan siya ng ating bida. Marahil natutunan niya ito mula sa pamilya ng kanyang ina, tama. Sabi na lang ni Ghislaine sa sarili, dahil matagal na si Belinda sa kanyang tabi, kasama ito simula pa maliit, at parang kanyang ina na rin, kaya hindi niya binibigyan ng oras ang mag-isip ng hindi maganda kay Belinda. Bagaman hindi niya masyadong kilala ang pamilya ng kanyang ina, sinasabi na sila ay mga dating nobilidad,
at mayroon silang napaka-advanced na teknik sa pagpapalaki ng mana. Hindi kailanman binanggit ni Belinda ang lahi ng kanyang ina. Dahil dito, kaunti lang din ang alam ni Ghislaine tungkol sa kanyang ina. Hindi dahil siya ay isang regressor ay automatiko na niyang alam ang mga bagay na hindi niya natutunan noon. Lalo pat sa pagbalik ni Ghislaine sa kanilang teritoryo noon, wala na ang lahat, at hindi rin niya nakita ang bangkay ni Belinda, kaya wala siyang kaalam-alam sa babaeng ito. Kung iisipin, talagang kakaiba. Mahigit 10 taon na siyang hindi nagsasanay, gayunpaman, ang kanyang mga kasanayan ay napakalakas pa rin. Kung patuloy na nagsanay si Belinda, malamang ay kaya niyang bigyan si Kaor ng isang malakas na sampal na babali sa leeg nito. Pero hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanya na huminto sa pagtatrabaho at mag-focus sa pagsasanay. Sa pamumuno ni Claude bilang punong tagapamahala at ni Belinda bilang punong tagapamahala ng bahay, silang dalawa ang may pananagutan sa pamamahala ng panloob na mga gawain ng ari-arian. Kung kahit isa sa kanila ay tatalikod sa kanilang mga tungkulin, magiging magulo ang nasa sakupan ni Ghislaine. Mukhang walang ibang pagpipilian kundi ang maglabas ng pera para sa problema. Nagtatag siya ng isang mana concentration array sa silid tulugan ni Belinda. Kaiba ito sa mga inihanda niya para sa pagsasanay ng iba. Upang mapahusay ang bisa nito at mapahaba ang tagal, nagbuhos siya ng ilang beses sa karaniwang dami ng runestone sa array, higit pa sa karaniwang kinakailangan ng isang magic circle. Nagpagawa din siya ng maraming pulse arrays na tutulong sa pagpapalaki ng mana. Ang mga pulse arrays ay may katulad na epekto sa mana concentration array, bagaman ang kanilang bisa ay napakahina kaya't ang paggawa ng mga ito ay karaniwang isang pagkalugi. Siyempre, gumugol din ang mga ito ng napakaraming runestones. Ang mga mages ay labis na nagulat sa gastos kaya't hindi nila maiwasang magtanong. Para kanino po ang lahat ng ito? Balak niyo po bang ibigay ito sa mga mersenaryo? Hindi, para sa tagapamahala ng bahay. Hindi ba masyadong marami iyan para sa isang tao? Ang halaga nito ay lampas pa sa taunang budget ng ari-arian. Ang tagapamahala ng bahay ay isang napakaabala na tao. Kaya kailangan nating lumikha ng pinakamahusay na kapaligiran, upang makapagsanay siya tuwing mayroon siyang bakanteng oras. May partikular na kahilingan si Ghislaine sa mga artisans. Iukit ninyo ang Charnel sa mga pulse arrays. Alam ninyo ang ibig kong sabihin, hindi ba? At gawing tugma ang disenyo hanggat maaari. Mahal na kamahalan, kung gagawin namin iyan, magiging pekeng kopya lang iyan. Ayos lang. Hindi naman natin ito ibebenta kahit saan. Hindi ako ganoong klaseng tao. Para lang ito sa vibe, alam mo na. Naiintindihan po. Nang matanggap ang regalo na inihanda ni Ghislaine, labis na natuwa si Belinda na halos maiyak siya. Palagi siyang nag-aalala sa kakulangan ng oras para magsanay. Ngayon, mayroon siyang sariling mana concentration array, at pati na rin isang pulse arrays na tutulong sa kanyang pagpapalaki ng mana. Kung magsasaya siya tuwing mayroon siyang bakanting oras, ang kanyang mana ay mas mabilis na magtitipon. Dapat ay makakatulong ang mga ito ng kaunti sa iyong pagpapalaki ng mana. Siguraduhin mo ring isama ang pisikal na pagsasanay, kahit na panandalian lamang. Sa ngayon, ito ang pinakamahusay na magagawa ko. Sa mga salita ni Ghislaine, bahagyang umiling si Belinda. Sinabi niya, ang pinakamahusay na magagawa ko, ngunit sa kanyang paningin, ito ay higit pa sa sapat, halos labis. Labis siyang naantig sa mga pagsisikap ni Ghislaine para sa kanya. Bakit ka gumastos ng ganoong kalaking pera para sa ganito? Dapat ay ginagamit mo ito para sa ari-arian. Belinda, lagi ka nang masyadong abala sa pag-aalaga sa iba, hindi mo nagawang mag-focus ng maayos sa sarili mong pagsasanay. Hindi pa rin ito sapat. Sa pakikinig pa lamang sa kanyang mga salita, ang kanyang pagod at mga paghihirap ay tila natutunaw. Naalala niya kung gaano siya kahirap na bata, at ngayon, narito siya, lumaki ng may pananagutan at maaasahan. Kung nakikita lamang siya ng yumaong kondeha ngayon, pinunasan ni Belinda ang isang luha at nagsalita. Itong pulse arrays, peke, hindi ba? Halata ba? Bahagyang kinamot ni Ghislaine ang kanyang ulo ng awkward. Sa nakikita siyang ganoon, bahagyang sinamon siya ng tingin ni Belinda bago sumabog sa isang malaking ngiti. Gayunpaman, ito ang paborito kong pulse arrays na natanggap ko. Para sa kanya, ito ay isang regalo na mas mahalaga kaysa sa anumang luho sa mundo.
Bukod kina Belinda, Gillian, at Kaor, wala nang iba pa na kailangan paghandaan ni Ghislaine ng mga espesyal na regalo. Ang mga mages ay tumatanggap na ng sapat na suporta, at si Fergus, dahil sa kanyang edad, ay matagal nang nasa ilalim ng pangangalaga ni Ghislaine. Ngayon, oras na para sanayin ang mga baguhang kabalyero at ang mga tapat na tagasunod mula sa kanyang nakaraang buhay. Nakatayo si Ghislaine sa harap ng nagtipong mga baguhang kabalyero, hinarap sila ng may seryosong ekspresyon. Ang ituturo ko sa inyo mula ngayon ay hindi kung ano-anong murang teknik sa pagpapalaki ng mana na makikita ninyo kung saan-saan. Ito ang teknik ng pamilya Ferdium, na ipinasa sa loob ng daan-daang taon. Bumulalas ang mga baguhang kabalyero sa pagkabigla. Ang mga bali-balita ay totoo. Talagang ituturo niya sa amin ang teknik ng pamilya. Ang ginagawa ni Ghislaine ay halos hindi maiisip. Kahit ang mga sumumpa ng katapatan ay karaniwang hindi tinuturuan ng teknik ng pagpapalaki ng mana ng pamilya nang walang pahintulot ng pinuno ng pamilya. Ang paglabag sa alituntunin na iyon, kahit para sa mga kadugo, ay hindi mapapatawad sa mga pamantayan noong panahong iyon. Bagaman si Ghislaine ang karapat-dapat na tagapagmana, hindi pa siya ang pinuno ng pamilya. Ngunit ang ideya ng pagtuturo ng teknik na ito sa daan-daan, hindi lang sa ilan, ay napakahirap paniwalaan kaya tila isa itong biro. Nagsalita ang isa sa mga baguhang kabalyero, nanginginig ang boses. Totoo po ba ito? Talaga po bang pinapayagan kayong ituro sa amin ang teknik ng pamilya? Ang bawat marangal na pamilya ay may hiwalay na teknik sa pagpapalaki ng mana na itinuturo nila sa kanilang mga nasasakupan. Ito ay isang bersyon na kapansin-pansing mas mababa sa orihinal, ngunit para sa mga taong tulad ng mga trainee na ito, kahit iyon ay higit pa sa kanilang inaasahan. Para sa mga nagmula sa pinakamababang antas ng lipunan, ito na ang pinakamataas na maaari nilang hangarin. Nabuhay sila na alam na hindi nila dapat pangarapin ang anuman na higit pa riyan. Ngunit si Ghislaine, na para bang wala itong malaking bagay, ay sumagot ng diretsyo. Walang dahilan para hindi ko ito ituro. Kung gusto kong ituro ito, ituturo ko. Pero hindi po ba ito mapanganib para sa inyo kung malalaman ito sa labas? Mapanganib. Mas mapanganib ang matalo sa digmaan. Para manalo, kailangan kong tiyakin na magiging malakas kayong lahat muna. Tama siya na kailangang lumakas ang bawat tao. Gayunpaman, ito ay isang matinding hakbang. May panganib na kumalat ang teknik, at mas malala pa, kung may sinuman sa kanila na magtaksil sa kanya at iikot ang kanilang mga espada laban sa kanya, ano ang gagawin niya? Nang makita ang pagdududa sa ilang mukha, ngumiti si Ghislaine. Hindi ko rin gusto na may sinuman sa inyo ang mamatay sa labanan. Ang mga nakipaglaban sa tabi niya mula pa sa Forest of Beasts ay kinagat ang kanilang mga labi. Sila ang mga nakakita, nang malapitan, kung paano lumaban si Ghislaine hanggang ngayon. Naiintindihan nila, higit sa sinuman, na sinsero siya sa kanyang sinasabi. Sa isang seryosong kapaligiran, ngumiti si Ghislaine. At gusto kong patuloy na makipaglaban sa tabi ninyo sa hinaharap. Sa wakas, naunawaan nila. Ang kanilang kamahalan ay inaalay ang kanyang pagtitiwala sa kanila. Ang mga taong ito ay matagal nang kinukutya dahil sa mababang trabaho ng pagbebenta ng kanilang buhay. Kahit ang mga bagong kinuha ni Ghislaine ay walang pinagkaiba. Nais nilang makatakas sa buhay na iyon, ngunit ang mga pangyayari at ang kanilang kapaligiran ay hindi kailanman nagpapahintulot. Ngunit narito ang kanilang kamahalan, na nagbibigay sa kanila ng mismong pagkakataon na kanilang pinangarap. Kapag tumanggap ka ng isang bagay, tama lang na magbigay ka rin ng kapalit. Maging sila man ay mga mersenaryo o kabalyero, ang alituntunin na iyon ay nananatiling pareho. Isa-isa, inilagay nila ang kanilang mga kamao sa ibabaw ng kanilang mga puso. Bilang mga bagong hirang na kabalyero, ang kanilang posture ay awkward at malayo sa tamang etika, ngunit ang kanilang mga puso ay mas totoo kaysa sa sinuman. Dahan-dahan silang lumuhad sa isang tuhod, sumigaw sila ng buong sinseridad. Ipinangako namin ang aming katapatan. Ito lamang ang maari nilang ialay kay Ghislaine. At para kay Ghislaine, higit pa sa sapat yon. Simula na ang paglakas ng buong hukbo ng ating bida, tunay na nakakapanabot ng makita at matunghayan ang mga magaganap na digmaan. Ngunit kung kayo ang tatanungin, dapat bang paghinalon si Belinda o hindi? Abangan!
Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat.